Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ibig sabihin ay nawa ang kapayapaan ng Allah ay sumainyo. Hmm, Marahil kayo ay nagtataka, ah, siguro kayo malamang kayo ay nagtataka, Jared, Ivan, Kathleen, Irene, kung bakit ako gumawa ng video at isinend ko sa inyo. Ang layunin ng aking video na ito ay upang magkaroon ako ng pagkakataon para makapagbigay sa inyo ng mensahe, ng katuruan. Hayaan nyo sana ako na gawin ito at hinihiling ko yung inyong kooperasyon bilang tayo pamilya na sana gagawin ko tong part na to na magbigay ng video sa inyo ng maiksing mensahe. At sana naman, pag-ukulan nyo ng pansin, pag-ukulan nyo ng panahon upang makinig at pilitin na unawain ang mensahe ng aking mga sinasabi. Bilang ako inyong ama, naniniwala ako na responsibilidad ko na magbigay gabay sa inyo. Sa sitwasyon natin sa ngayon, sa kasalukuyan, ay magkakalayo tayo. Hindi tayo nagkakasama-sama at hindi ko nakikita na magkakaroon tayo ng chance na magkakasama-sama sa lalong madaling panahon. Kaya naisipan ko na gawin itong paraan na ito, pagbibigay sa inyo ng video upang kahit sa papanong paraan ay magampanan ko yung tungkulin ko sa inyo bilang ama. No? Nakikiusap ako sa inyo, please, sana makikooperate kayo. Panoorin nyo yung video at sana may matutunan kayo sa mga sasabihin ko. Una sa lahat, ang gusto kong sabihin, ang una kong paksa sa inyo ay ang pagpapakilala sa relihiyon. Para sa inyong kaalaman, yung ama, ako ay yumakap sa pananampalatayang Islam. So, papaliwanag ko sa inyo later on kung ano-ano ba yung mga ibig sabihin ng mga terminong ito. No? So, una sa lahat, relihiyon. Ano nga ba yung relihiyon? Kami sa Gibara side, sa Mayto, kilala yung lahi natin bilang mga relihiyosong pamilya. Sabi nga nila, founder tayo ng Christianity sa Mayto, kasi si lolo namin ay naging daan para maitatag yung Zion Christian Community Church na meron tayo sa Mayto ngayon. Ibig sabihin, tayo talaga ay pamilya ng relihiyosong pamilya. So ngayon, bakit nga ba mahalaga yung relihiyon? Pinaniwalag sa amin ang importansya ng relihiyon. Maaaring nadinig yun na yung term na wala daw relihiyon na makakapagligtas sa tao kundi yung paniniwala niya. So, nung bata ako, I used to believe in that term. Naniniwala ako noon sa termino na yun dahil wala nga naman kasi nung panahon na bata pa ako, wala akong nakitaan na relihiyon na nagturo talaga ng tuwid na landas. May mga excuses. Laging may mga excuses. So, naniwala ako na wala nga talagang relihiyon makakapagligtas. Ngayon na meron na akong kapirasong kaalaman na nalaman ko na hindi pala totoo yun dahil ang relihiyon, ang guide ng mga tao sa buhay, sa pamumuhay. Ito yung way of life. Ito yung paraan ng pamumuhay.
Bigyan ko kayo ng example. Meron tayong favorite nating gamit, cellphone. Di ba yung cellphone pagka binili natin, meron tayong matatanggap na manual. Kasi kapag bibili ka ng brand new na cellphone, nasa kahon yan, nasa box yan, na lahat ng mga accessories niyan kasama doon. Tapos, sa loob doon, nakasama din yung manual, yung guide niya kung paano gamitin yung cellphone, yung for initial charging, yung kung ano ba ang dapat gawin, pwede ba itong ilubog sa tubig, pwede ba itong gamitin underwater o hindi, o pwede ba itong mainitan sa mainit na araw, pwede ba itong iibabaw sa kalderong mainit na mainit, pwede ba itong ilagay sa loob ng ref. So, yung mga bagay na yun, yung mga guidelines na yun sa paggamit ng cellphone ay nakalagay doon sa na yun, sa manual na yun, manual guidelines na yun. So, sa tao, bilang tayo mga tao, ang relihiyon yung manual natin. Yung relihiyon yung magiging guide natin. So, kung wala tayong manual, wala tayong guide, although puro kabutihan naman yung ginagawa natin, kaya lang hindi natin alam yung paraan kung paano gumawa ng mabuting bagay, malamang sa maligaw din tayo. Malamang sa parang paglangoy Kung ikaw hindi ka marunong lumangoy, langoy ka ng langoy, hindi mo alam na yung direction mo pala pailalim. So, hindi ka paibabaw. So, tayo mga tao, hindi tayo po pwedeng huminga sa ilalim ng tubig. Kaya kung ang direction mo sa paglangoy papunta sa ilalim ng tubig, eventually mamamatay ka. So, ibig sabihin, tama yung gawain mo na nasa tubig ka, lalangoy ka. Tama yun. Kaya lang, ang problema, yung direction mo ng paglangoy mo papunta pala sa ilalim. So, mali pa rin. Mamamatay ka pa rin. So, dapat yung tamang gawain mo nakaukol sa tama, sa totoong goal mo. Ang goal mo kasi sa paglangoy, dapat pupunta ka sa surface, sa ibabaw, para makakuha ka ng hangin at makahinga ka. Hindi papunta sa ilalim na eventually ikalulunod mo. So, parang ganon. Ang religion is a way of life o paraan ng pamumuhay upang tayo ay hindi maligaw, upang tayo ay yung mga hakbang natin, yung mga ginagawa natin ay nasa tama. Sabi nga nila, tayo ay mamuhay sa tamang landas. So, yun yung tungkulin o yun yung silbi ng pagkakaroon ng relihiyon. At gusto kong sabihin sa inyo na pinatunayan sa Quran na ang Islam ang tanging relihiyon nakatanggap-tanggap sa Allah. So, kung hindi tayo mapapasama o mapapa-include dun sa tamang hanay, mapupunta tayo sa kaligawan. So, magtataka kayo kasi napakadaming relihiyon. So, isa sa mga dahilan yon kung bakit ang ilan o marami sa mga tao ay hindi na naniniwala sa relihiyon dahil napakadaming relihiyon. At ang lahat ng mga nagtuturo ay hindi nagkakasundo. Hindi sila kailanman magkasundo sa isang bagay. Sapagkat ang binabasa nila na Biblia na aklat ay nagbibigay sa kanila ng kaguluhan at nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang magtalo-talo at nagbibigay sila sa kanila ng sa kalagayan, nagdadala sa kanila sa kalagayan ng pagkakaligaw. So, nagkakawindang-windang sila, nagkakaligaw-ligaw na sila dahil yung marami silang kanya-kanyang interpretasyon sa mga nasusulat.
At ang masakit pa ron ay kapag yung guidelines mo binago mo, lalo ng gugulo yung buhay natin. Kasi nga yung utak mo dahil hindi mo na alam kung sino yung susundin mo. So sa ngayon, yun lang muna ang mai-share ko sa inyo, na ang religion ay importante para sa ating mga nilikha dahil ito yung magiging guidelines natin, magiging panuto, magiging direction natin para mamuhay ng maayos, mamuhay ng nasa tamang landas at wala mapalayo sa pagkakaligaw at maiwasan natin ang makaiwas tayo sa mga maling katuruan. No, maganda yung intensyon, kaya lang mali yung turo, kaya baliwala rin. So, yun lang muna. Panghuling pahayag ko, panghuling mensahe ko ay yun nga, bilang isang ama na naniniwala ako na tungkulin ko o maaaring sabihin na pangunahing responsibilidad ko na ipaunawa sa inyo, ipakilala sa inyo ang pananampalataya. Patungkol sa pananampalataya, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa, patungkol sa gabay na mayroon tayo dito sa mundo upang hindi tayo maligaw at mapasama tayo sa mga tao na sumusunod at nananampalataya at sumusunod sa kalooban ng ating tagapaglikha. Tungkulin ko na ilapit kayo sa Allah na siya ang ating tagapaglikha at siya ang ating Panginoon, at lahat tayo ay magbabalik sa Kanya. Inshallah, kapag dumating na yung panahon na bumalik na tayo sa Allah at kinuha na tayo ng Allah, inshallah, pangarap ko na magsama-sama tayo sa paraiso na ipagkakaloob ng Allah sa atin kung tayo ay magiging tapat sa Kanya. Okay? Maraming salamat sa oras nyo. Maraming salamat sa pakikinig at asahan nyo na gagawa pa ako ng mga video na kagaya nito at gusto ko na magturo sa inyo ng mga bagay na kagaya nito. Alhamdulillah sa lahat ng pagkakataon. Alhamdulillah, alam ko na mahirap ang buhay natin. Alam ko na kailangan natin magkalayo-layo. Inshallah. Manalangin tayo sa Panginoon at lagi tayong mananampalataya na tayo ay gagabayan ng Panginoon. Inshallah. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.